Umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, nandito po ako sa bubong ng aming kubo. Dito po sa aking tanim na dragon fruit. Napansin niyo ba mga kaibigan? Ayan, hinog na. At tayo po ay mamimitas. Ito po ay, tingnan niyo po. Ala, dumikit na dito. Ayan, nag-crack na po sa sobrang laki. Ayan, hinog na po yan. Pero pwede pa po yan. Tapyasin na lang po natin yung sira. Tapos, ito pa po yung isa. Ayan. I-harvest na po natin mga kaibigan kasi baka ma-overripe. Buti nga naalala ko. Hindi ko na naalala na may bunga pa pala. Ayan, dalawa na po yan. Ayan po, dalawa na po sila. Tapos pupuntahan po natin yung isang over the bakod. Meron po tayong isa dito na nangapit bahay. Yan po ang ating dragon fruit. Yan, maganda po ang panahon ngayon mga kaibigan. Medyo mahangin kahit maaraw. Tatanggalin ko na itong bara dito na sama ng dragon fruit kasi masakit po siya. Marami kasing tinikit ang dragon fruit. Yan. Muna siya. Tapos ayan, meron pa po siyang isang bulaklak na hindi po nakisabay sa karamihan. Aray ko, tusok ako. So ito mga kaibigan yung over the bakod. Dito po sa bubong ng aming kapitbahay. So kuhanin na rin po natin ito. Yan, medyo matigas-tigas. Uy, magpakuha ka. Yan, tapos isa na lang po ang natitira. Ayan po, hindi pa bumubuka yung kanyang bulaklak. Tapos meron pa po dito. Tika lang mga kaibigan at medyo alanganin. Ayan, kuhanin na po natin dito kasi medyo mababa po doon sa lagay ko muna dito yung isa na kinuha ko. Ayan mga kaibigan, ayan po. Ayan, may 4 na piraso tayong dragon fruit pa na natitira. Uy, katakot. Isa pong magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Ito na po yung last na bunga ngayon. Ang dragon fruit po ay nagsisimula pong mamulaklak ng April or March. Tapos yung huli po niyang bunga ay September na. Tapos may isa pa pong bunga doon na natitira na hindi pa bumubuka yung kanyang bulaklak. Mainit po ang panahon. Dito po ako sa bubong ng aming kubo mga kaibigan. Ayan, bagamat mainit pero mahangin. Yan, okay lang po yan. Magpapainit din ako ng konti kasi ilang araw na po kung hindi nasisikatan ng araw kasi lagi pong naulan. Uso na naman po ang sipon. Ako po ay medyo sinisipon-sipon na naman at sana lang ay wag nang mapunta sa lagnat kasi ay kahirap po nang nilalagnat mga kaibigan. Ayan po ang kalawakan mga kaibigan. Yan po ang kalawakan. Alis na po ako dito sa bubong kasi mainit mga kaibigan. Ayan, dito na po tayo. Medyo pumayat-payat na talaga ako kasi kasya na po yung aking katawan dito sa bubong. Ayan, kuhanin ko na po yung na-harvest nating dragon fruit. Ayan, dito po muna natin ilagay. Di po ba kapag may itinanim talagang meron po tayong
aanihin. At salamat po sa ating Panginoon kasi siya po talaga ang nagpapabunga ng ating mga itinanim. Ayan. O di po ba, pag binili po ito sa labasan, lalo na ngayon, hindi na masyadong panahon ng dragon fruit. Mga 200 na po yan. Yan mga kaibigan. Yung isa po na hindi pa bumubuka ang ang bulaklak, ayun, nangapit bahay na sa labas po ng aming bakod. Ang laki po niya, oh. Sana malaking malaki siya para kahit isang piraso lang eh pwedeng paghati-hatian ng pamilya. Yan mga kaibigan, ang dragon fruit ng inyong Nanay Relly na itinanim ko po ito noong September 25, 2018. Yan kasabay po nung tawag dito, result ng aking mammogram na meron pala akong cancer sa katawan. Yan. At purihin po ang Panginoon. Buhay pa po ang inyong Nanay Relly. At yung aking mga dragon fruit ay buhay pa din naman. Kahit dumadaan din po sila sa proseso na mahirap. Gaya po nito, oh. Tuyot na yung kanyang katawan. Pero buhay pa yung kanyang mga sanga at patuloy na namumunga. Ganyan po ang dragon fruit. Yan mga kaibigan. Salamat sa ating Diyos kasi ngayong umaga po ay mag-isig na naman po tayo at masaya po ako kasi nakaka-harvest pa po ako ng bunga ng aking dragon fruit. Binigyan pa po ako ng Panginoon ng huling bunga ngayong buwan ng September. Yan na po yung huling bunga niya ngayong year 2024. Tapos magsisimula naman po yan sa April hanggang September uli. Siguro ilan ba ang aking na-harvest ngayong taon? Una, 4. Pangalawa, 3. So, 7. Tapos ngayon, 4. O di 11 pieces po. Ayan, isang dosena. Ayan yung pang isang dosena. O di po ba? Malaking bagay po yon yung hindi po tayo bumibili ng dragon fruit. Pangalawa, hinog po talaga sa puno. Hindi ko po sila tinatanggal hanggat hindi po sila hinog. Ayan, o. Tapos mga kaibigan, ito yung yung kanyang tawag dito. Yung kanyang mga buto. Ayan, kaya pala na kasi may langgam. Yung kanyang mga buto, yan po ang tumutubo. Pero mahirap po yan pag buto ang itanim kasi naku, ilang dekada pa ang dadaan o ilang taon pa. Pero kapag ang itinanim po natin ay yung matanda na sanga ng dragon fruit, gaya nito. Yan, yung mga ganyan gaya po nito. Yan. Yan po ang madali ng mamunga. Kaya pag gusto po nating magtanim ng dragon fruit, wag yung buto. Ito pong mga matatanda na sanga. Talagang dati, ganito lang talaga liit yung, yan, ganyan lang kaliit yung ibinigay sa akin ng kaibigan ko na pangtanim. Pero ngayon, kita nyo naman, marami na siya. Yan, lagay natin dyan kasi nandoon andusay sa baba. Tapos mga kaibigan, hindi ko na rin nga malinis ito, oh. Pero ang dragon fruit po, walang problema. Kahit nasa paso lang yan, patuloy po yung tutubo. Pero ngayong tanghali, aanuhin ko po yan. Didiligan ko po yan para makakain naman sila ng tubig, ay makainom. Yan mga kaibigan, ang ating panahon ngayon, bagamat malayo ang bagyo dito sa Laguna, pero mahangin po. Maganda pong ngayon, tawag dito, laba. Maganda po ang sikat ng araw, madaling matuyo yung labahan. Ayan, ilalagay ko po muna dito yung dragon fruit kasi
Ayan, maglalaba po muna ang inyong, magdidilig ang inyong nanay Riley. Ano ba yan? Kung ano-ano na lang ang nasasabi ko. Diligan po muna natin yung mga dragon fruit natin. Meron po ako ditong hose sa taas. Yan. Para po makainom naman sila ng tubig. Tubig lang po talaga ang nagpapabuhay sa dragon fruit. Wala pong iba pa. Wala rin po itong mga fertilizer. Talagang organic po ito. Wala po silang ibang nasisip-sip. Kundi ito pong chlorine na nandito sa tubig. Yan. At saka siyempre yung ulan. Salamat sa Panginoon dahil madalas umuulan po ngayon. Kaya lang kapag ang dragon fruit po ay nagsisimulang mamulaklak, ang ulan din po ang kalaban nila. Nalulusaw po yung mga bulaklak nila. Kaya ang dragon fruit po dapat alalay lang ang tubig. Nagsimula po yan sa isang paso, sa isang pirasong tangkay. Tapos yan na po ang yung pong binigay na tangkay sa akin, matandaan na po yun kaya madaling namunga. Parang wala pang isang taon, mabilis po siyang nagsanga, tapos namunga na siya. Tapos mula po nung 2019, namumunga na po siya. So 20, 21, 22, 23, 24. O di po ba? Maraming bunga na po ang aking na-harvest dito sa aking tanim na dragon fruit. Marami na rin po akong binigyan ng mga suhi nito kasi yung ibang dragon fruit kulay puti o kulay yellow. Pero ito po, pulang-pula po talaga ito ang niya, ang loob niya. Kaya gusto pong magtanim ng aking mga kaibigan. At yung mga nanghingi, namumungan na rin po yung kanilang dragon fruit ngayon. Grabe mga kaibigan, hindi mo yan inaalagaan, pero patuloy na nagbibigay ng bunga. Yan, pwede na po yan, basta lang sip-sip sila ng tubig. Napakahina po ng ngayon, ang tubig. Bigla pong humina yung tubig kaninang umaga, pero salamat pa rin po sa Panginoon kasi meron po kaming sariling puso sa loob po ng banyo. Kaya hindi po kami problemado sa tubig. Siguro sa susunod na aanihin ko itong tawag dito, itong bayabas na sa kabilang bakod din. Andito na rin sa loob ng bakod namin. Kapag namunga yan, kahit pa paano ay meron tayong aanihin. Ito pa pala yung aking guyabano. Kailangan pa ring diligan. Ayan yung aking munting pinya.